Mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Christine, may matatanggap na insurance. Loan program inihanda na rin po ng pamahalaan. Yan ang balitang pambansa ni Kate Pilotin ng Radyo Pilipinas. Isa ang sektor ng agrikultura sa mga malubhang naapektuhan ng bagyong Christine. Tinatayang nasa mahigit 3 bilyong piso ang nawala sa pangkahalatang kita nito. Pero bukod sa pananim, kabuhayan ng mga magsasaka ang napinsala. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 74,554 na magsasaka sa Pilipinas ang apektado. Kaya naman puspusa na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa pagbabayad sa mga magsasaka na apektado ng bagyo. Batay sa computation ng PCIC, makakatanggap ang bawat magsasaka ng 20,000 piso kung ito'y may sariling puhunan, habang nasa 68,000 hanggang 78,000 pesos naman ang matatanggap ng mga umuutang o walang sariling puhunan. Ayon kay Melba Manalo, Vice President for Corporate Business Affairs Group ng PCIC, matatanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang bayad ng hindi tatagal ng 20 araw. At 20 working days po ang standing order o ang aming sinusunod na oras o panahon upang aming matugunan ang pagbabayad dito sa ating mga ng asalanta at amin pong sinusubukan na ito ay aming, lalo na po napakarami ngayon. Sinabi nyo nga po sa buong Pilipinas, amin pong i-expedite ang aming pagbabayad ng claims. Yun. Samantala, naglaan ang Department of Agriculture sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng 500 bilyong pisong loan. Sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program, maaari nang makahiram ang isang magsasaka ng nasa 25,000 pesos o 25,000 piso na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon nang walang interes. Ayon kay ACPC spokesperson Emeline Ginto, isa itong hakbang ng gobyerno para matulungan ang magsasaka na makapagsimula ulit ng kanilang kabuhayan. Ang intention naman po natin dito is makapag-provide po tayo ng immediate relief para po makapagsimula sila, makarecover sila, tsaka po masimulan po nila uli yung kanila pong mga pananim, pangisdaan. Hinihikayat naman ang dalawang ahensya na ipasiguro ang kanilang mga palayan para matiyak na may aanihin pa rin sila sa panahon ng bagyo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa.